naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, huling Martes sa buwan ng Marso. Wow. The coming week is Lenten season na, no? Palm Sunday, yun yung Palm Sunday. Una sa lahat, isang oras nyo na naman po kaming makakasama dito po sa palatuntunang lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District, syempre headed by the author, Police Colonel Benliner Capili. Magandang tanghali sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. At sa lahat po ng bumubuo ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. At nasa YouTube din po kami. Pero bago ko pumailan lang, hindi tayo lalayo ngayon. Nasa tabi ko, no? Again, para pa rin po sa ating mga kapulisan. Nice ko muna magpasalamat. No? I came all the way from the anniversary celebration, 4th founding anniversary celebration of the PNP IMEG, Integrity Monitoring and Enforcement Group, headed by Police Brigadier General Warren De Leon, yung PIO nila, no? Si Captain Cuevas. At ang guest speaker, ang presiding officer represented by General Istomo is the Chief PNP Police Brigadier General Rodolfo S. Azurin Jr. Maraming salamat po sa inyong recognition na ipinagkaloob hindi po lamang sa inyong abang lingkod, kung hindi po sa bumubuo ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Nakatitig na naman sa akin. Engineer, nakatitig yung partner ko. Kala kinalimutan ko na naman siya. Atin pong lalaktawan yung nasa tabi niya. Pero mamaya atin po silang ipapakilala. Partner?
Okay, babati muna ako, partner. Isang magandang tanghali sa iyo. At syempre, ganoon din sa ating panauhin ngayon na payamaya lamang po ay amin pong ipapakilala sa inyo. Magandang tanghali po, ma'am. At isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Pero bago nga tayo tuluyang magpatuloy, partner, syempre, batiin muna natin ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Police General Rodolfo S. Asarin Jr., gayon din sa aming Regional Director ng NCRPO, kay Police Major General Edgar Alan O. Ocubo, at sa aming ama ng Silangan Distrito, kay Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta. Siyempre, partner, babatiin ko rin ang aming very snappy na Chief of Police ng Marikina City Police Station, Police Colonel Earl B. Castillo. Partner? Okay, yung stakeholder ng IMEG, no? Makasama natin kanina, si Vernon Chua ng Tanduay, Distillers. Di ba Distillers to? Distillers. Oo, sumibat po ang inyong abang lingkod. I need to be Ang here. bilis mo Oo, iniwan ko na sila pero napakaganda ng celebration nila, no? Partner, thank you sa IMEG sa recognition nila sa program natin. Yes, of course. Sabi ko Na-miss na natin si Ma'am Cuevas. Oo, sabi ko nga hindi lang ako ito kung hindi ang kaagapay, lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, kaagapay class 96 ni CDDS. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. At ng SM Supermalls at SM Mega Mall located at sa corner Doña Julia Vargas Avenue, corner EDSA Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Gayun din ang JB Stark Gaming Company. We have 6 minutes after 12 o'clock. And this time, atin pong tatanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Atin pong ihatid ang mga activities ng District Office under the Office of Police Brigadier General Attorney Wilson Asweta. Yan po ihatid ni Kaagapay Staff Master Sergeant Joy Micael. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation ng District Drug Enforcement Unit nito lamang March 21, 2023 sa Pasig City. Ang mga nakumpiskang hinihinalang shabu ay may timbang na mahigit 2 gramo na nagkakahalaga ng mahigit 85,000 piso. Nakilala ang suspect na si alias JM, 23 anyos, isang residente ng Barangay Pasig City, na kasalukuyang nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station at naharap sa kasong Section 5 at Section 11 ng Republic Acts 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa magkasunod na operasyon, hindi na nakapalagpas sa kamay ng otoridad ang 3 lalaking drug suspect matapos makumpiska ng mga operatiba mula sa kanila ang 4 na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng inuupahang bahay sa Barangay Palatio, Pasig City. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsagawa ng bypass operation ng mga operatiba ng EPD sa pangunguna ng District Drug Enforcement Unit, matagumpay na naaresto ang mga suspect na nakilalang sina 53 anyos alias Ray, 46 anyos alias Efren, 53 anyos na pawang mga residente ng Barangay Palatio, Pasig City. Ang nakumpiskang illegal na droga ay may timbang mahigit kumulang 13 grams na may standard drug price na mahigit 89,000 pesos. Habang ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Police Station Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Republic Acts 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para naman sa naging aktibidad, muli na namang nadugtungan at napagtibay ang magandang ugnayan ng EPD at na tago-suporta at stakeholder mula sa Special Operations Network for Assistance and Rescue o SONAR na pinamumunuan ni Mr. Ramon S. Fernando Jr., presidente na nasabing organisasyon sa pagkakaroon ng signing of Memorandum of Agreement na ginanap sa EPD Conference Room.
Layunin ng pinirmahang Memorandum of Agreement ay mas mapalawig pa ang mga proyekto at aktibidad ng EPD sa suporta ng grupong SOMAR, lalo na sa mga programang kasimbayanan at bida tungo sa mga mapayapa at maunlad na pamayanan. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Staff Sergeant Joy Maris M. Micael. Okay, this time atin naman tanggapin ang pag-uulat mula po sa 4 na police station. Yan po ihatid sa atin ni Kaagapay Mel. Top 1 most wanted ng Mandaluyong. Ang detalye ihatid mo, Kaagapay Mel. Sa bisa ng warrant of arrest, nadakip na mga miyembro ng warrant and subpoena section ng Mandaluyong City Police Station ang kasalukuyang top 1 most wanted person ng Mandaluyong City. Nito lamang ika-22 ng Marso taong kasalukuyan. Nakilala ang suspect na si alias Renante, 44 anyos at isang residente ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, na matagal nang tinutugis na otoridad dahil sa kasong murder. Kaya naman, hindi na pinalampas pa ng mga otoridad ang pagkakataon na hulihin ng suspect nang matunton nila kung saan ito nakatago. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Mandaluyong City Police Station ang naarestong suspect at nakatakdang iharap sa korte para sagutin ang kasong isinampa laban sa kanya. Nasamsam ang halagang 510,000 na illegal na droga. Ang nakasamsam ay ang Marikina Police Station. Ang detalye ihatid mo, Kaagapay Mel. Nadakip ang isang drug personality na ituturing high-value individual sa isinagawang bypass operation sa pinagsanib puwersa ng Marikina Station Drug Enforcement Unit at Station Intelligence Section. Nito lamang alas 6 ng gabi, ika-22 ng Marso taong kasalukuyan. Ang suspect ay kinilalang si alias June, 41 anyos at residente ng Barangay Concepcion 1, Marikina. Nakuha sa suspect ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 75 gramo at nagkakahalaga ng mahigit 510,000 pesos sa ikinasang bypass operation. Kasalukuyang nasa Marikina Custodial Facility Unit ang nasabing suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kalahating milyong halaga ng illegal na droga nasabat ng Mandaluyong City Police Station. Ang detalye ihatid mo, Kaagapay Mel. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at kush ang nasamsam ng mga tauhan ng Mandaluyong City Police Station Drug Enforcement Unit sa ikinasang bypass operation nito lamang Sabado ng gabi. Kinilala ang mga suspect na si alias Dato, 40 anyos, alias Ryan, 24 anyos at alias Lenber, 19 anyos, isang high-value individual at may standing warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa RA 9165. Ang mga suspect ay pawang mga residente ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, kung saan naganap ang bypass operation. Nakumpiska sa mga suspect ang 3 sachet na hinahinalang shabu na may timbang na 76.5 grams na may kabuuang halaga na 520,000 pesos at isang sachet na naglalaman ng hinihinalang kush o high-grade marijuana na may timbang naman na 5 grams at nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Maliban dito, na-recover din sa suspect ang 2,500 piso na ginamit bilang bypass money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Mandaluyong City Police Station ang mga arestadong suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dalawang high-value individual timbog sa bypass operation ng Marikina City Police Station. Ang detalye ihatid mo, Kaagapay Mel. Samantala, timbog ang 2 drug suspect sa ikinasang bypass operation na pinagsanib puwersa ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit at Station Intelligence Section nito lamang Sabado taong kasalukuyan. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Rudy,
39 anyos, at alias Marimar, 50 anyos, parehong tubong Marikina City at tinuturing ng mga high-value individuals. Nakuha sa suspect ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 50 grams at nagkakahalaga ng mahigit 340,000 pesos. Nakuha rin ng mga otoridad ang iba pang ebidensya, katulad ng 1-piece knot-tied plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 1-piece cellphone box color blue, 1-unit Armscore 12 gauge shotgun with 3 pieces live ammunition, 1-piece bag camouflage at 1-piece 500 pesos na ginamit na buy-bus money. Ang mga nasabing suspect kasalukuyang nakapiit sa Marikina Custodial Facility Unit at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan po ang mga kaganapan sa Team APD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrol Woman Melin B. Loquias. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, maraming salamat sa ating EPD Police Reporters. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. At ng SM Supermalls at SM Mega Mall located at EDSA, Corner Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. At ng JB Stark Gaming Company. This time, nais muna nating magpaabot ng taus-pusong pasasalamat kay Robin, partner, no? Talagang binuno namin yung masakit sa ulo na traffic and still, no? We arrive on time. Naalala ko, sabi ko nga kay Robin nung bata pa ako, ang bilin sa akin ng mga opisyal kapag ako ay nasa biyahe and I'm really running out of time, ibigay mo kay Lord. Lord, please take control of this travel. Oo nga, 5 minutes before 9, abot. So this time, dahil wala po tayong ABP ng ating panauhin, pero I suppose very familiar naman yung ating listening and viewing public. The Internal Affairs Service, IAS, no? Pero ang kasama natin ngayon is from district, no? DIAS. Eastern. She was the District Superintendent AU, formerly Deputy Chief Inspection and Audit Division, NIAS. Puro yes yung assignment ni Mama, no? Formerly Deputy Chief IID NIAS, formerly Deputy Director RIAS NCR, formerly Deputy Director RIAS Cordillera, formerly Provincial Superintendent Abra and Benguet Pias Cordillera, formerly Chief WCPD Criminal Investigation and Detection Unit CAR, formerly Chief Intel and Investigation Division PDEA, formerly Investigator Narcotics Group, formerly Training Staff PNTI, Public Safety Officer Senior Executive Course, Public Safety Officer Senior Executive Officer Seminar, Public Safety Officer Advanced Course, Public Safety Officer Basic Course,
Public Safety Officer Orientation Course. Educational background na ating panauhin, Doctor in Public Administration. Graduate, Masters of Development Management, LNU. BS Criminology, University of Baguio, Baguio City. Ayun. At sa dami po ng kanyang recognition, plaques, and awards, no? Hindi na tayo magtataka because of the yung nauna nating intro sa kanya, no? Isa rin siya sa top 10 police women. 1998, Baguio City Police Office, Procor. Mga medalya ng mga kagalingan, kasanayan, papuri, paglilingkod sa Luzon, pagtulong sa nasalanta, mabuting asal, Certificate of Commendation, Certificate of Merit. Partner kasi hanggang 110 natin kasama si ma'am. So let me. Ubusin ko to. Ay, oo nga pala. Amin pa rin pala to, no? Sa akin itong buwan na to, no? Ilang awards yung nakuha ko? Nag-birthday pa ako last week, ma'am. I had my birthday last week. Women's Month pa. Yung competency course and seminars na natapos ni Mama, no? Internal Affairs Investigation Course, Instructor Development Course, Seminar Workshop on Handling of Administrative Cases, Seminar Workshop on Policies and Procedure in Handling Administrative Complaints, Investigation Officers Basic Course, Seminar on Laws and Jurisprudence, Summary Hearing Officers, Pre-Charge Evaluators and Drafters Seminar, Seminar on RA 9470, National Archives of the Philippine Act of 2007 and Basic Records Archives Management. Women and Children Protection Seminar, Police Intelligence Officer Course, Narcotics Investigation Seminar. Meron lang nakatawag ng pansin sa aking binasa, no? Ito ay malalim. Siguro lalo sa Tagalog ito, no? Pero bago yan, bibigay ko muna yung suspense. Thank you, Attorney Valero. Ganyan din kay Edie. Thank you, no? Meron na naman kasi tayong public service partner. Talagang hindi sila tumitigil, ano, na tayo ay tulungan. Ang nakatawag ng pansin, bago ko ipakilala, ang aking very strong police officer, no? As per yung binasa ko, talagang strong, no? Ito po ang nakatawag ng aking atensyon. Self-discipline is when conscience tells you to do so and you don't talk back. Malalim to, partner. Mamaya, alamin natin. Hindi. Galing kay ma'am to eh. Sa kanya natin pa-explain. Di ba, Robin? Binabati muna natin yung mga kasama ni ma'am. Si Police Captain Chester Jones G. Limen. Thank you very much. Very accommodating. Patrolman John Dondi Bellado. So wala pong iba. Amin pong taus-pusong pagpapasalamat sa pagpapaunlak nyo sa amin. We are very proud to present to you. Sabi nga, a native of Baguio City. Sobra-sobra sa accomplishment. Sabi nga, napakagaling na leader. Kasama po namin si Police Colonel Melly Rita A. Davis. How would you, parang foreigner si ma'am, no? Davis. Itatanong din natin yan, partner. Oo, parang gano'n. Siya po ang District Superintendent ng District Intelligence Affairs Service Eastern. Ang tawag po ay Diaz. Magandang tanghali po, ma'am. Sa ngalan po ng Lingkod ng Bayan with the CDS Police Colonel Benliner Capili. Maraming salamat po at kasama namin kayo. Nandiyan po sa kabilang tabi nyo ang aking co-anchor, si Police Captain Julius Criste. Ma'am?
Magandang Uy, tanghali. walang mic si ma'am. Ano ba yun itong dalawang tao? Go ahead. Okay. Thank you very much, Ma'am Flory, for the introduction, and to my partner here in my left, si Christy. Thank you very much for inviting me to have a talk or inform regarding the Internal Affairs Service. But before that, may I greet first our Go ahead, Inspector ma'am. Yes, General. ma'am. Go ahead, please. So our Inspector General is Attorney Alfigar M. Triambulo. Our Deputy Inspector General also from the native of Cordillera, Police Brigadier General Attorney Joker Cuanzo, soon to become Police Major General. And of course, the Director of RIAS NCR, Police Colonel Attorney Ronald Lauyan. Yan yung bumubuo sa amin sa Internal Affairs Service. So, ang i-ano natin ngayon ay paano na-create ang Internal Affairs Service, ma'am? Siguro Gagawin natin? tatanong muna ako. Sige, ma'am. Talagang action woman si ma'am, no? Pagkatapos na binati niya yun, talagang okay, siguro para po sa kabatiran ng ating mga kababayan partner, no? Yung kasama mo, yung pilot mo, di mo man lang binati. Mamaya partner. Oo. yung pilot mo na lalong tumatangkad no? Anyway, balikan po natin na happy viewing para nanonood sila Sir Agmalio, sila Kanono at sa office ni CDDS, the action man para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, as what we've said a while ago, Internal Affairs Service, no? But this time, previously we had with us the regional director of Region 1 Internal Affairs Service under the Office of Police Brigadier General Bayan. So this time nandito po tayo sa district, no? Eastern. DIAS ang tawag sa kanila, District Internal Affairs Service. Pero bago natin halukayin yung partner, bakit magkakaiba sila ng alamin muna natin, paano po ba create and when was this created, the Internal Affairs Service? Okay. Created by virtue of Title 5, Section 39 of Republic Act 8551, or otherwise known as the PNP Reform and Reorganization Act of 1988. But reorganized, the IAS was reorganized 1999. Go ahead, ma'am. Continue. Yes, ma'am. Go ahead. So, the main function of the Internal Affairs Service actually is to conduct inspection in audit. That is the number one. And second is the conduct of investigation to all PNP personnel. Tsaka it is the institutional watchdog of the PNP. No? Yes. Partner, institution. in English lang yung watchdog, pero tigabantay. Tagabantay ng kapulisan. Pulis nagbabantay sa kapulisan. kapulisan. Sige partner, baka may gusto ko munang itanong kay ma'am eh. Wala pa naman partner. Hayaan muna natin si ma'am na elaborate yung patungkol sa ating internal affairs. Hindi, yun nga, institutional watchdog of the PNP. Pulis, binabantayan ang pulis. Oo. Parang kaya lang, I just don't know, yung ating IMEG, parang may a sort of, may similarity, ma'am? Parang ganun, meron ba, ma'am? Yun nga pala, tanong natin. Because I'm one of the awardees ng IMEG, no? Siguro tanongin din natin kay ma'am, Iyas. Okay. During the time of our former Chief PNP, Sir Cascolan, actually, ang gusto niya mag-merge ang IAS. So, IAS is the administrative aspect. For the IMEG is for operational aspect. Kaya kung may nahuhuli ang IMEG, kami yung magkakandak ng investigation. Kasi nga, kapulisan naman po, mga pulis po natin yung mga target administrative nila. function Yes, sa inyo. administrative. Oo, tsaka mabanggit na lang natin, partner, saglit lang. Yung composition po ng partner units ng IMEG is PNP Special Action Force, PNP Intelligence Group, PNP Forensic Group, PNP Highway Patrol Group, PNP Maritime,
Rizal PPO, Antipolo City Police Station, and 8th Infantry Battalion. Oo, nakakita ko ng mga army doon Kumbaga, kanina. operational unit natin. Batiin muna Yes. natin ang EPD Forensic Partner. Good afternoon daw, Ma'am Sir. EPDFU is watching. Kaya ko biglang iniba, no? Meron tayong naisa ipasok kay Ma'am about the battle cry. We know that each and every one of us partner naman is iisa naman talaga yung battle cry natin lalo na higit sa ating mga kapulisan, that's the discipline, no? Ngayon itanong natin sa DIAS, no? Kumbaga professionally yun din ang battle cry ng DIAS, ma'am. Yes. Yes, actually, yes, battle cry of Internal Affairs Service is the discipline of the PNP personnel. We are doing this by conducting inspection, considering that we have the power to conduct inspection in audit to assess the character, behavior of all PNP personnel and units. And we have parameters in conducting inspection. One is the attendance, accounting of personnel, then the tamang bihis, lalo na yung tamang bihis, we have many policies on our tamang bihis. Of course, the observation of their courtesy towards their complainant or towards their senior or kasama sa trabaho, kung paano nila pagtanggap sa mga taong pumupunta sa kanilang opisina, that is observation on their courtesy. And others, regarding operational readiness, isa din po yung sa parameters na tinitingnan namin. So in total all, babagsak as discipline ng mga kapulisan. Yun po yung mga tinitingnan namin during the conduct of inspection in audit to all PNP personnel. Partner, bago ka magtanong kay ma'am, gusto ko na isingit ito, baka makalimutan ko. Alam mo naman ang lola mo tumatanda, di ba? Parang hindi naman. Ang ano lang po ba, Colonel Davis, ang complainant lang po ba sa IAS is uniform? Ang civilian po ba ay pwede mag-reach out sa IAS? Yes, ma'am. Ooh. Considering that we are the lead agency in the conduct of investigation regarding police officers. So we call that the walk-in complainant or the non-moto pro investigation as one of our functions to conduct investigation to all involved PNP personnel. So that is in our part, that is walk-in complaint or walk-in complainant. Partner, ako naman, gusto ko lang itanong kay ma'am, no? Gusto ko lang kumustahin yung mga, gaya nga na sinasabi ni ma'am, na sila yung nagkakandak ng mga proactive inspection sa ating mga stations, sa mga unit at mga offices, no, ma'am? Ma'am, during the conduct po ng inspection, ano naman po yung mga typical na mga infractions or mga minor na offense na nakikita po natin pagdating po sa ating mga personnel? Meron po ba, ma'am, kung ano? Actually, in Eastern Police District, doon nga ako nagpapasalamat dahil sa 3 months ko dito, may na-observe ako sa personnel ng EPD. Based on our data in the conduct of inspection, it's only minor infractions. Example, this one, the PNP pin ng MKKK. That's why, kung meron kaming kinukuha na pin, yung mga 5 piraso lang, kung nakikita ko na wala sila, during our inspection, ibinibigay ko na para makomply. At that is spot inspection. At yun din yung natutulong namin. Galing naman, kesa ma-demerit yung tao, Yes. no? Kasi Kasi minsan, very minor, partner. kasi minsan parang totoo namang nakakatuwa. Yung IAS natin ay may puso, no? Hindi ko sinasabing yung iba wala, Hindi kasi yan yung sinasabi minsan, ma'am, yung mga kasabihan minsan na, minsan kapag meron nagkakaalitan, partner, di ba, kuhanin mo na sa paupo, hindi agad dimandahan, di ba, no? Kaso, pag syempre nga, medyo parang talagang kailangan mag-intervene ng batas, hindi, na-touch lang ako dun sa sinabi ni mama, na during the inspection being conducted, pag nakitang may kulang, Ang maganda ng partner, sila man pa nagpo-provide. hindi nga, yun eh. Ako, ibibili mo ba ako? Siyempre. Oh, mama, regalo sa akin yan ng Valentine. Cloud Ayan na nine. naman eh. Hindi na naman nakalimutan.
Hindi, na-touch lang tayo kasi si Ma'am may isang official ika nga na hindi lamang yung ika nga hindi pagkakamali yung mga hinahanap. Nabanggit No, yes. alam mo, natatanda mo, may nagbanggit nga sa atin sabi niya, dahil iya sila, no, kayo magagalit sa amin. Hindi namin kayo pinepersonal. Trabaho lang. Tama ba, ma'am? Tama? Yes. Anyway, go ahead, ma'am. Go ahead. Tulad nung tinanong mo partner, yung sinasabi ni ma'am kanina, ma'am, during the inspection, Yes. Actually, minor lang naman yun. Kaya kung kaya namin. hindi siya, ma'am, Ye- hindi major, yun. minor maliliit lang na bagay. Yes, maliit na bagay naman yun. Pero So, wag partner, na. wala pang mga major ma'am, Hindi, mga may infraction. disciplinary action po ba, ma'am? Example, kung sa absent, meron kasi tayong re-implementation of delinquency report system. DR. So, example, kung absent yung tao during our physical inspection, bibigyan ni sila ng demerit. And doon namin yung disciplinary authority ni Chief of Police. Kasi sa kanila yung tao na yun, sila ang magbibigay ng explanation doon sa tao nila para malaman natin ano yung dahilan bakit absent yung tao during our inspection. That's the time of our inspection. Hindi naman yung lahat ng oras andun kami. So during the conduct of our inspection on the counting of personnel, nakita namin wala. So we're going to issue first DR. But we're going to compel the Chief of Police to let him Explain. pa-explainin niya yung tao Parang niya. command responsibility. Yes, command responsibility. Ikaw ang mag-explain Yes. why, no? Ma'am, si Chief of Police o si Substation Commander po, ma'am? Kung si Chief of Police, Chief of kasi Police, siya opo. ang may disciplinary Okay. authority. Ang gusto kasi ng IAS na ipakita ito, kasi nakasaad naman sa Republic Act 8551 na may disciplinary authority ang Chief of Police sa mga minor cases. Kaya yun namin, ibinabalik namin yung kanilang authority to their men. Yun yung tulong namin na, yun ang gustong iparamdam ng IAS na we are here to implement the law. Kaya kung sinabi ng batas natin na ito dapat, si Chief of Police dapat ang namamahala dyan, din ibibigay namin sa kanya ang authority. Yan po. Ay, ibig sabihin, partner, not necessarily, no, yung Internal Affairs Service concentrates more on, yung mga reklamo sa police. May ibang functions din, ano? Thank you very much, ma'am, for the information. Kasi sa layman, parang ang thinking namin, you only concentrate on handling, no, yung mga police involved in such mga violations, no. Ngayon naririnig natin they do conduct inspections pala, no. Yes. Alam mo, partner, correct me, ma'am, kung mali po ako. Ang IAS natin, partner, nandyan sila para bantayan at masigurado na ang ating kapulisan ay disiplinado at nasa ayos maging sa pagsusuot ng uniforme, ma'am, di ba po? Tama po yan. Very Okay, we have 35 minutes after 12 o'clock. Tayo po ay magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng TWPL. Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermall at SM Mega Mall, located at EDSA, corner Doña Julia Vargas Avenue, corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng JB Stark Gaming Company.
Ang tumpak na oras, 40 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. So, during our break, no, nagkausap kami ni Ma'am. Talagang na ano tayo kasi talagang yung si Juan de la Cruz kasi ang pagkakaintindi lang namin ano, pag binanggit mo yung word na IAS, we concentrate more on the complaints, no, na ang mga problema ng mga kapulisan committed by ano, tapos pareho silang naka-uniforme. And thank you for informing us also na hindi lang pala yun yung ano niya. At nais din nating marinig muna kay Ma'am, although marami pa tayong nais itanong, siguro this time Alice, baka meron pa silang nais na idagdag o meron silang ongoing na mga programs and projects para po sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng IAS sa ating mga kapulisan. Thank you, ma'am, again. Again, i-ano natin talaga, yung pinaka-mandate ng Internal Affairs Service is to conduct investigation to all PNP personnel committing violations or illegal activities. Second is to conduct inspection and audit to all PNP personnel in units. Sa investigation, doon po yung papasok yung motu proprio investigation powers ng IAS na may 5 insidente kasi doon sa motu proprio investigation. Una yun sa incidente is yung incidents for PNP personnel discharge of firearm. Either accidental pa. or Talagang sinadya. yes. Second, kung may incidente na during the conduct of operation, may seriously injured at namatay. Yun po, kaya nagkakandak automatic investigation ang IAS sa mga operation natin na legitimate. How much more sa hindi legitimate. Yun lang naman yung kabaliktaran. Yes, Pero ma'am. doon kami nakaano doon. Kasi wala namang operation na alam ko na ginagawa ng PNP na hindi naaayon sa policy ng PNP. Tama. Ay, ang pulis po natin, ay alam natin ay nagtratrabaho para po sa kapakanan ng community. Yun po yun. To serve and protect. Yan po yung ano namin sa PNP. Kaya yun yung po yung binabantayan namin. Kaya during the operation, pag seriously injured at namatay, papasok po kami para malaman natin kung ang pagkamatay ng suspect ay naaayon ba doon sa police operational procedure natin. Meron din yung incident na kung nawala yung evidence Yun yung tinititigan ko na kanina. tampered. Malaki pa lang Yari ka. pananagutan din ito, Yes. no? Partner. Tapos ito ay being handled by IAS pala, no? Yes. Kapag yung na-tamper yung ebidensya. Ebidensya. Yeah. What if ang magiging complainant is a civilian in person? What particular, ma'am, kung Halimbawa, anong ako halimbawa, iko-complain ko yun kasi alam ko na yung ebidensya ay nawala. Kumbaga, andun yung gamit ng ano Oo. mo. Kamag-anak ka ng victim, ng ano, alimbawa, partner. Do I need to secure legal assistance bago ako lumapit sa IAS? Or the IAS itself will conduct the investigation and Yes. lead the complainant? Okay. Tutulong po ang IAS kung may alam ang private complainant. Kasi kayo yung magsasabi sa amin na talagang ginawa ng kapulisan yun. Tutulong po kami doon para makuha namin yung information. Tapos, as a witness, siya pa kasi yung magwi-witness na talagang ginawa ng isang kapulisan yung illegal activity na yun. Yun po, ma'am, yung role ng IAS. So, wag na silang mag-ano ng legal assistance. They can go directly to our office, Internal Affairs Service. Ang Internal Affairs Service naman natin, kahit saan, meron namang Internal Affairs Service, ma'am. Sa mga Kahit saan probinsya, district, sa district. province, Yan po, meron tayo, At ma'am. saka parang yung pinaka-role ng IAS, para na rin sa kabatiran ng ating mga kababayan. Ma'am, the moment po ba pag sa inyo po nabuo yung complaint, ito na po ba yung final or still nagkakaroon kayo ng mga pagdadraft for another finalization sa isang problema ng isang pulis? Ayan. Ganda yan. On our part, pag natapos na yung investigation, meron kasi kami yung initial investigation, and then if there's a probable cause, then we're going to conduct pre-charge investigation, and when there's
really determination na nagawa niya yun, may aakyat po yun for summary hearing proceedings. And then pag So, natapos na ino-endorse po, niyo yun, mama? no, Ini-endorse niyo? sa amin po yun, ma'am. Sa kanila- Okay, go Tatapusin ahead. namin Yes, ma'am, yung, go ahead. yung tatlo na Yes, ma'am, go process ahead. na yan. Mm. So pag natapos na yung summary hearing proceedings, gagawa ang summary hearing officer Mm. ng report of investigation. Yun po yung isasubmit niya kung sa amin, sa RIAS, sa director. Director kasi yung tawag sa regional director. Director RIAS NCR. Mm. Ngayon, ang gagawin naman actually, yun nga, yung recommendation na yun is isasubmit pa namin kay regional director or the Wow. disciplinary authority towards the person under investigation. But assumption natin, partner, when a person, an involved PNP personnel is under na no ng ika nga doon sa IAS nag complain no, yung mga pangunahing disciplinary measures na iginagawat, yung katulad ng ito po ba ay nasususpinde, nadidisarmahan, partner, while they are on the process na may filed case against them, administrative. Kung ang kung kasi police yung involved and the yung gravity ng Gravity ginawa niya, automatic po yun kasi na we are kinukuha namin yung issued firearm. Kung yun po yung sinasabi nyo. Kaya nga coordinate din kami doon sa supply officer. Example sa mga grave talaga na kailangan talagang madisarmahan yung police. Kukunin po namin temporarily yung kan. Pero with the coordination of the supply officer of the station for the Kung person saan is issued assigned. yung kanyang Yes, baril. kung saan po siya With assigned. coordination Yes, yun. ma'am. Okay. Kasi sila din po yung kukuha doon. Marami kong gusto itanong kay ma'am mukhang naglulungkot-lungkutan ka dyan. Nag-ring partner, nag-ring. Ah, Pinapatay ko sa okay. Hindi kasi ako kasi yung nagtatanong kay partner, syempre, ay kay Colonel, no? I'm a civilian in Yes, ma'am. person, ano? So parang yung laman ng utak ko ay laman ng isang Juan de la Cruz. So partner, baka may nais kang tanungin kay mama, no? Para naman sa ating mga PNP uniform personnel. Iklaro lang natin kasi di ba yung nabanggit ko kanina is yung motu proprio Yeah, go ahead, investigation. ma'am. Go ahead. Tapos binalik niya is naging non-motu proprio investigation kasi may complainant na. Mm-mm. Kaya yun po yung dalawa kasi yun. Basta yung powers namin and functions na nakasaad sa 8551 is yung motu proprio incidents na yun, yung 5 po na yun na incidente. Yun yung kahit na walang instruction sa amin, automatic po yun na we're going to conduct investigation. Doon sa 5 na incidente po na banggit kanina. Ng violation of human rights, meron po yan sa violation ng police operational procedure. Kaya 5 yun. 5 po yun na incidente. So discharge of firearm, may namatay, seriously injured during the conduct of police operation, na tampered, nawala yung ebidensya, and the custody of PNP personnel, and then violation ng engagement. Tapos yung mga in custody na mga suspect, kaya kung titignan nyo, kung may namatay na POPC natin, automatic na we are conducting Yes, ma'am, investigation. na-experience po namin yan sa mga substation. Yes, yun po yung tinitignan namin. Kaya yung kanina, bumalik tayo doon sa motu proprio, yung may walk-in complainant tayo. So, yun po yung may process din tayo doon sa pag-conduct ng investigation noon. Pero as a whole, yung process na sinasabi ko na 3 doon, same po yung process niya, ma'am. Kasi hindi alam ni ma'am, para po sa kaalaman ng ating butihing panauhin, Captain Christie was a previous substation commander ng Marikina. Kaya yun, yung dinidiscuss ni ma'am, di ba? Dapat Experience namin yung papel partner. mo yun noon Nung may- dapat, di ba? Pag nung may namatay sa mga Yes, automatic po kasi automatic. yan. Naganda kayo natin. Ma'am, doon po sa sinabi nyo kanina na after po natin gumawa ng recommendation papunta po sa taas kay Real Director, Yes. sino po ma'am ang nagbababa po ng pinaka decision po ma'am nun? It's the disciplinary authority. Kung dito sa atin, si Regional Director in CRPO. Kay RD na doon na po Yes, pala sa RD. Partner. Oh, natahimik ka na naman. Sabi ko sa'yo, pag ako Sige, tinanong sige, mo, sige.
Okay, we have 50 minutes after 12 o'clock. Pero partner, hindi alam ni Colonel, no? Alas 2 tayo, no? Hanggang Baka maubusan 1:10 tayo, lang, partner. hanggang 1:10 lang, engineer. Okay, kasi ang laman ng utak ko kasi partner, ano nga, isang sibilyan, pangkaraniwang sibilyan, who happened to have with me, no, ang ating IAS na ano kasi parang familiar yung IAS. Pag sinabing yung kaso niya nasa IAS na, parang bang yung nag-aantay ka na lang, parang gano'n, ano. Alamin naman natin if was there an incident, Colonel, na naka-experience kayo or how many times o madalas ba kayong maka-encounter din o very seldom na a case or a complaint is filed with IAS but unfortunately yung complaint is hindi Nag-forgo. no, not forgo, hindi naman committed ng police. Was there an incident na naka-encounter kayo ng ganon? Parang as far as I know, salansala yun bago makarating sa inyo eh. Because of the investigation na kinakonduct pa. Pero, what was there po? Halimbawa lang. Dito sa Eastern Police District, sabi ko nga kanina, Ay, iisa sila ng nagpapasalamat comment. ako Iisa. kasi Oo. maganda Very yung disciplined. discipline yung mga tao dito. Ma'am, Mga police para pala dito. sa Yung mga pulis. para sa kabatiran niyo, ma'am, si Colonel Viñas is already with the Manila Police District. Yes, yes. Oo, tinext na ako nung minsan, sabi niya nga sa akin, I'm with the General Dizon now. So sabi ko, sooner po, makakasama namin kayo. Iisa ma'am kayo ng comment, the Eastern Police District, yung mga kapulisan natin doon is very disciplined. Pero, may isa akong itatanong kay ma'am. Ito natanong ko na kukulitin ko si ma'am, ano? Pero sabi nga, merong venue for this complaint, ano? Hindi naman, ulitin ko ulit, hindi lingit sa ating kaalaman na karamihan sa nagiging problema sa ilan nating mga kapulisan, ma'am, nai-inlove sila ulit, no? Yung Parang tinatawag talo na naman natin, ng mga kalalakihan paano? Sandali lang, kami na muna. Nai-inlove sila ulit. So parang, ma'am, yung, pero nasagot na sa akin ito Pero, syempre, paulit. Gusto mo lang ulit madinig. Gusto ko lang ulit madinig, no? Hindi. When it comes to the complaint of immorality, how do you cater such a complaint, ma'am? Parang will there be parang a mediation para meron bang mediation or final talaga the moment na nag-file ng immorality you will entertain the said complaint? Dalawa kasi yung sa akin dalawa yung tingin ko diyan. Ang una kasi is sabi nga natin ang sabi ko nga ang IAS is nagkakandak ng investigation to know the truth. Ang katotohanan yung gusto nating makita doon kaya tayo nagpa-file ng administrative complaint. Okay. Ngayon, kung sakali ma'am yung complainant is regarding immorality, ang una namin tatanungin diyan kung ako po based on my experience, ano ba yung gusto niyang mangyari doon sa police? Gusto niya bang matanggal? Or lagi ko financial assistance? Judge Advocate General's Office, well, bata pa ako noon, I was able to handle such a case, ma'am, na okay, sige, patatanggal natin. Pag tinanggal, saan kukuha ngayon ng hanap buhay? Yes. So, para bang, ma'am, pikit mata na lang, tanggapin na lang, ganun? May pinapaliwanag kasi yung Hindi, break nga natin, nakatitig ka na naman. Alam mo, ma'am, kasi last week, we had with us the chief, no, recruitment and selection. Yes. Ang nadidiscuss namin noon, ma'am, naglalaki ang sweldo ng pulis. Yes. Kaso ang binabalingan, ma'am, si Captain Criste. Kaya ngayon nakatitig na naman siya sa akin dahil immorality yung tinatanong ko. Ma'am, Yes, tuloy niyo po, tama. tuloy niyo. Tama yun. Tinatanggal ko lang antok na antok. Go ahead, ma'am, go ahead. How do you Yun balance na, yun. such? Okay. Okay. Pag yun po yung ngayon, kaya nga depende po sa aming complainant kung yun po yung gusto. Kung gusto niya talaga ipatanggal yung PNP personnel na yun, basta kumpletuhin po natin yung mga documents na kakailangan natin para tuloy-tuloy yung pagkandak ng investigation. Sabi ko nga, from initial evaluation to pre-charge investigation to summary hearing proceedings at
doon na sa decision ng disciplinary authority. Pero yun nga natin, pinag-uusapan is immorality dahil nasa government service tayo. Ano pa ba ang dapat nating gawin? Kasi una-una, meron po tayong sinusunod doon sa pagkandak ng recruitment, di ba? Ano Yes, ba ang dahilan? Ba't ka mag-a-apply as police officer? Senyoro protect. yata yan eh. Mm, yes, Senyoro, sir. ma'am. To protect and serve the community. How are you going to serve if your mind is not stable? Because you have 2 families or 3 families. In my part, that is me, ma'am. Kaya nasa kapulisan natin kasing kalalakihan. Kaya pala sabi mo, ma'am, tumitingin si Ma'am, Captain tumid Fred. po ang aking mga labi para magsalita sa mga bagay na yun. Ma'am, makata yan. Kasi yan sana yung ibabalik ko din sa kanya. Bakit kasi kayong makalalakihan, alam nyo na ngang meron na kayong unang ikinasal, gusto nyo pang madagdagan. Yun din sana ang itatanong ko sa kanya. Pero ma'am, yun yung based on experience dito sa Eastern Police District ulit, ma'am. Iisa pa naman yung na-encounter ko na ganyan. Meron na isa. Yes, ma'am. Yun nga tatanong ko kay ma'am kung yan ba ang kalimitang reklamo na tatanggap nila sa ako, Internet bata Affairs pa Service ako, ma'am. pagdating sa Bata ating pa ako. kapulisan. Siguro ilang dekada na ako, partner. Pero outside, while doing public service, marami. Halos immorality. Kasi, bakit ma'am ba nagko-concentrate doon? Kasi they're running after the benefits nung tunay na, Yes. parang ganon. Actually, the immorality itself, no? Parang kumbaga sa minsan, nagiging bato yung puso no? Parang inis na inis ka sa pinag-uusapan. Hindi. Anyway, Go ahead, balik partner. na. Women's Month. Hindi, I respect this Women's month. Month, ma'am. This is I our respect month. this month, partner. Pero- It's all yours. Oo. Pero may pa tayo, mahaba pa yan, ma'am. Hindi, talagang lang. Ang nakikita ko minsan, ma'am, parang nagpapaka-practical na lang. Parang they want to make for the family, no? Minsan nagiging manhid na nga with the pain and everything. Parang we just want to, nakiwi na ako parang we just want to let the agency or the organization itself to know kung ano yung dinaranas nitong tunay na pamilya running after the benefits. I'm no longer running after the love you gave me. Parang gawin mo na lang na secured ang ating pamilya, di ba? Pero with the leadership ng ating mga kapulisan ngayon, with the Chief PNP's leadership, ma'am, ang nakikita ko bilang isang civilian, ating mga kapulisan, ma'am, now is living God as the center of their lives because of the continuous program, yung mga kasimbayanan, and everything, may mga life coaches tayo. Parang medyo kokonti na yung naliligaw ng landas. O, kita mo, iyas ang kausap natin. Bumabawi. Oo nga, sabay bawi, no? Anyway, ito partner na nais nating alamin kay ma'am. Sa Diaz District, no? Sa Eastern, maaari niyo na po ba sa aming sabihin, based on the statistics, nagkaroon na po ba tayo ng zero backlog? Zero backlog in the conduct of investigation. Yes, ma'am. Actually, Wow. dito nga sa Eastern Police Ay, District. talaga naman, Partner, yung Eastern. mababait kami Oy, disiplinado sa magandang district. tanghali pala kay Sa East. Brigadier General Ortizo. Siya yung... Father Jason, magandang oo, tanghali oo. po. Sige ma'am, yung Eastern ulit. Pero ang papogi, Naman. Sabi From ko the top. nga, sabi ko nga, sa 3 months ko dito sa Eastern Police District, yung data namin last 2022 is 9 na cases. Lahat yun na zero backlog namin. Kasi nga, kunti nga lang, not like comparing to the 5 district, comparing to the other district, ito talaga yung kunti lang, wala pang 1% of the total strength of Eastern Police District man actually. Kaya nga nagpapasalamat ako at dito ako napunta. Nagpapasalamat din kami, ma'am, at dito ka napunta. nga. Kasi Ma'am, ano yung digitization and zero backlog? Is that one of the program ng IAS? Yes, ma'am. That is one of our So now, flagship project. now kasama natin si ma'am and she is declaring a zero backlog with the Eastern Police District, no? Anyway, bago sagutin niya ni ma'am, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID.
sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, Flory Gavitan. Siyempre kasama ko pa rin ang aking partner, Police Captain na Julius Criste. Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili, no? Gayon din kay CDDS, kay Sir Michael Marcos Mase, no? They're watching. Come April 4 pala, PRBS, yung si Director, ano? Atin pong Yes, makakadaupang palad. And siyempre sa mga kasama ni Ma'am, si Captain, Police Captain Chester Jones, Limen, and Patrolman John Dondi Bellado. So this time we have another 15 minutes, no, or 10 minutes na lang, 10. because the 5 minutes ay bibigay natin kay Ma'am para ika nga, no, magbigay ng kanyang messages. But this time, alamin natin, partner, kung ano ang best practices ng IAS. Okay. Go ahead, Ma'am. Okay. Thank you, ma'am. So, i-ano ko lang yung flagship project ng IAS. Kaya napupunta kami doon sa best practice ng District Internal Affairs Service. Unang-una yung binanggit nyo, ma'am, na yan is yung digitization and zero backlog. Yung ano namin kasi dyan is yung CMIS, yung Case Monitoring and Information System, kung saan nakasystemize na yung mga pag-upload ng mga documents during the conduct of initial evaluation, pre-charge investigation, and summary hearing proceedings. Doon po natin monitor kaagad ng regional office kung na-process na lahat yun para mabigyan ng docket number. Hindi po sila magbibigay ng docket number pag hindi po na-process ng maigi yung mga documents na yan. Based doon sa uploading ng CMIS namin or Case Monitoring Information System. Kaya maganda din yun. Kaya namin yung zero backlog. Pero ang sinabi ko nga kanina, konti lang po talaga yung iimbestigahan sa Eastern Police District. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko kasi konti lang talaga. Kaya I hope na yung mga nakikinig na Eastern Police District ay ipagpatuloy po nila yun para zero talaga tayo sa mga naiimbestigahan. Yes, ma'am. Lalo na sa mga illegal activities na nasasangkot. Sana wala po yun. Wala po naman, ma'am, na ganun yung mga illegal activities. Actually, wala po. Sa mga minor offenses, kasi nga meron kasing programa si Regional Director natin, NCRPO, kunin ko na ito pa, ma'am, para Yes, ma'am, kasi go ahead. nakaano Sa din yung yung sa'yo project. ito, ma'am. Yung project Go ahead, kasi ma'am. namin, nakaakla din doon sa mga directive ng ating mga nasa taas. Yes, So ma'am. merong yung program kasi ni Regional Director, NCRPO, as informed by our acting director, Attorney Lauyan, is that the red teaming, yun po yung isa na sa flagship project namin to conduct inspection by conducting red teaming. So naka-join ang IAS at NCRPO personnel in the conduct of red teaming. At ang gusto nila is yun nga, pag nakitang absent, it's not a DR anymore na diniscuss ko kanina. File a complaint against the personnel absent during the conduct of the actual inspection. At kung meron ding violation, lalo na sa tamang bihis, yun kasi, ma'am, tignan mo yung mga tamang bihis namin. Marami kami kasing uniform at maraming mga accoutrements yung mga uniform namin. Kaya pag kami na as inspector, nakikita namin kaagad yung mga simple infractions na yan. At yun nga, yung nabanggit ko na ang gusto sa red teaming is may mga infractions, file agad yung complaint. Magiging kaso Pati, na ma'am, sa kaagad tamang yun. bihis natin? Yes, meron na po. Kaya yun doon ako kaya ini-inform ko din si Despo na i-inform ulit yung differences po ng mga city police Tama po. station natin na i-repeat kasi, ano yun, yung
inform, wala Mm. namang palaging advice yung mga personnel natin na dapat sa tamang bihis pag naka-duty sila, dapat tignan nila yung tamang bihis. Wala Kasi na nga, tayong yun na. spot correction. Wala na yung ngayon. spot correction. Doon Complaint ako po may kaagad, ma'am. complaint kaagad. Kaya yun po, para sa mga nakikinig na Eastern Police District PNP personnel, please lang yung tamang bihis natin. At alam naman nila na during the conduct of inspection sa nga time namin, isinasabihin ko sila at spot correction ang ginagawa namin. But now, considering that there's a joint team of IAS and NCRPO personnel, please avoid the infractions kahit konti lang kasi magiging complaint kaagad yan, magiging sa kanilang Papel po PBS. kaagad yan, Yes, ma'am. papel po yung pinag-uusapan, wala nang verbal po na instruction. So yun po yung nabanggit ko kanina, state of discipline, kasi doon pumapasok yung parameters natin para ma-assess yung discipline. Dahil kung walang nakakasuhan, walang nakikitang infractions during the conduct of inspection, talaga naman equals discipline yun, ma'am. Kaya lang sa ngayon, dahil during the conduct of inspection ng red teaming ng IAS and NCRPO, may lumalabas na as if parang nagkakaroon ng doubt sa discipline ng Eastern Police District. Kaya yun po yung gusto kong sa kanila na tignan po nila yung mga policy para wala pong mapailan ka. Hopefully, sa susunod na araw na ito, wala nang susunod na makita ng red team inspectors. Yan po. Ang usapan doon sa project, On the spot correction. Ayun, ikaw pa-abbreviate ka pa si Lieutenant Mase. Para daw observe tamang bihis, no more OTSIC. No? Wala nang OTSIC, yun yung pinapaliwanag ni ma'am. More power daw, ma'am, according to the author, Police Colonel Benliner Capili. thank you, sir. Okay, pinapakita ko lang kasi ito po, proud to be Kaagapay, proud to be Lingkod ng Bayan. This is for you. Congratulations, Oh, partner. diba? Pakanton ka na. Mayroon pa sasabihin si ma'am. Go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. So yun nun. So naiano ko yung Zero Backlog Project as Yes, one ma'am. of the flagship namin, in state of discipline. Nabanggit ko na rin po. At yun nga yung IAS Des, ma'am. propagation na yan. Yan po yung kagandahan ng IAS DES, although gathering information, pero information not only the illegal activities of the PNP personnel, but also the good deeds that they are Tama po. doing. Kaya doon makikita sa database natin. Kaya nga yung ibang kasama ko na nasa IAS, lalo na yung mga matitinong pulis, nagkakaroon sila ng maraming commendation coming from the LGU. Sa probinsya kasi yun, mas maano yung kaya yung mga LGU nagbibigay sila ng mga commendation. Hopefully yun po yung ipakita natin. Yung mas marami yung good deeds na papasok sa IAS DES Yung natin. pumapasok sa ES Okay, Des, alam ma'am. mo, going back sa commendation, nabanggit ni mama, no? Paulit-ulit natin sa buhay natin nito, partner. Ayan naman si ma'am as IAS. Nakita natin yung kanyang record, no? Parang she concentrated more talaga. IAS, NIA, so on, so forth. Iisa lang naman ang para sa tao. To have them inspired, no? To have them inspired at lalo pang pagpursige. Let them feel, appreciate, no? Yung binabanggit ni Ma'am kanina, pag in-appreciate mo kasi ang accomplishment ng isang tao, kahit the smallest appreciation, nakatanim yun dito, partner eh. Nagiging inspiration yun to do more, to do more good deeds, no? Sabi nga ni Ma'am kanina, yung binanggit ni Ma'am nung huli, na yung even yung sa mga lokal, pag in-appreciate yung, oo. And we are very thankful that we have the Internal Affairs Service kasi hindi naman sila yung parang puro kinikater lang nila yung Kumbaga, naghahanap lagi ng mali ng kapulisan. Hindi nga, balikan natin yung sinabi ni Ma'am kanina, no? Although sila, no, na i-generalize na natin, imbis na i-demerit mo,
baka may magagawa kang paraan Mm. not to tolerate, no? Ika nga pag on the spot na yon, syempre yung demerit, masakit din yun sa isang pulis, eh, di ba? Okay, we only have about 5 minutes para kay ma'am. This time, no? Ma'am, mahaba pa rin yung 5 minutes. Bibigay pa rin namin sa iyo ang pagkakataon para muli po, no? With the IAS Eastern, syempre, babatiin ni ma'am yung mga tiga IAS Eastern at the same time, baka po marami pa kayong nais iparating sa ating mga kapulisan at sa mga sibilyan na ika nga ay nakakaranas, no? Na baka sakaling gustong mag-approach sa i-guide po yan, ng ating mga kapulisan at ng ating Internal Affairs Service. Ma'am? Thank you, ma'am. So sa mga kasama ko sa District Internal Affairs Service, nagpapasalamat ako sa mga tulong, sa mga ginagawa natin. So let us do our best as Internal Affairs Service personnel. Sabi ko nga, we in the Internal Affairs Service should be the angel of the Eastern Police District. Ganda nun, ha? Kasi nga kami po yung nagbabantay, di ba? Yes, Kaya ma'am. dapat pag nakikita kami, positive, ma'am, not negative. Dapat pag nakita ko, ay, andyan si Iyas. Dapat ang sabihin nila, ay, oo, yung mga policy ng PNP sa tamang bihis, sa operational readiness, and so on and Hindi, so meron nga forth. nagbanggit, di ba? Dapat yun Sabi, yung gawin. huwag kayong magagalit sa amin. Di ba? Tatandaan mo yan. Ayan, nakita mo, coming from our month. This is our month. Women's Month. Treat Yeah. them as the angels of your Mm. life. No? Ma'am, go ahead. Yun nga, yes ma'am. Tuloy ko yun nga kaya palagi kong sinasabi doon sa mga pinupuntahan namin sa Eastern Police District na dapat kunin kami as angel. Kasi hindi naman kami pumupunta doon to pin them down, but Yes, to ma'am. uplift them, to show them that although repeated na palaging nakakandak sa information dissemination natin during our policy, continuing education na yan, kahit sa swim nga, di ba, may squad tayo, Yes, ma'am. na may mga life coach tayo para malaman kung ano talaga yung nararamdaman natin sa trabaho natin, ay ituloy pa rin natin nagabayan, lalo na yung mga chief of police, yung mga team leaders, supervisors, and other officers dyan na may mga tao na under them or him or her na dapat bantayan yung mga kapulisan. Kasi yun Tama. din yung tinitignan namin actually, ma'am, sa IAS. Kasi nga yung focus namin as personal staff of the Chief PNP, yun po yung tingnan natin. Yung mga projects ba, policy, yung activity na nais ipagawa sa PNP, ay ginagampanan ba ng nasa ground? Kaya yun po yung tinitingnan namin. Kaya as much as possible bilang sa Internal Affairs Service, yun din yung gusto naming makita. Uulitin ko, not to pin down our comrades in uniform, but to help them and to uplift them morally and spiritually. Ma'am, from the EPD CDDS, no? Congratulations sa ating Diaz Eastern. IAS is one of the pillars of the internal cleansing program of the Philippine National Police. Yes. Sige, ma'am. So this time, nais nating bigyan naman ng pagkakataon si ma'am para magpaalam. Okay. Again, thank you very much for this opportunity from us, District Internal Affairs Service sa Eastern, sa pagkakataon na ibinigay nyo na ito sa amin. At sana po yung mga listeners natin, napakinggan nyo po yung aming mga information dissemination regarding what is the mandate of IAS. Sabi ko nga, investigation, then inspection in audit. Yung office po namin, kung hindi nyo po pa alam, nasa Malinaw, Barangay Malinaw, Multipurpose Center. Ang pinaka yung makikita nyo doon is para makita kaagad is yung yung isang establishment doon. Ma'am, baka nasa waste naman yan, ma'am. Sa waste. Ma'am, baka magbayad kami doon. Sa waste yan, Madali ma'am. namang makita yun. Si Pure Gold. Sorry, si Pure Gold Malapit yun kay yun. Pure Gold. Malaki yun, Arnold. Oo. Kasi actually, yun yung nagiging problema ko pag may nagtatanong sa office. Ba't di nila makita-kita? Yan doon lang kami Anyway, sa ma'am, meeting bigay niyo sa center. amin yung address. Partner, Ipa-plug umabot na tayo lang po sa namin. ating oras ng pagpapaalam. And again, from the office of the Eastern Police District, CDDS, Police Colonel Ben Linar Capili,
keep up the good work. Police Colonel Meli Rita Fabis, Chief District Internal Affairs Service. So, Thank you, sir. congratulations, Okay. partner! Okay, partner, bago ako Okay, umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Okay, partner, bago ako magpaalam, gusto ko lang ulit pasalamatan si ma'am. Hindi lang isang well-decorated na officer, kundi very well-versed din, partner. Yes. Kaya ma'am, maraming salamat. Tunay ka pong lingkod ng bayan, ma'am. Isang karangalan po sa amin na makasama ka. Muli po, maraming salamat sa pagsama niyo sa aming programa. Magkita-kita po tayo sa susunod na uli na Martes. Ako po ang inyong kaagapay, Police Captain Julius Criste. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Okay, again sa darating pong Miyerkules ay Miyerkules Santo na. Again, maraming salamat po sa IMEG at syempre maraming salamat CDDS no for being part ng journey ng ating lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Sa technical, kay Engineer, thank you very much. Kay Robin, at syempre sa aking anak na panganay, thank you. At sa ating buting panauhin, maraming salamat po ang Chief ang District Superintendent ang tawag sa kanila no ng Diaz Eastern, Police Colonel Meli Rita Davis. Once again, ito po ang Nyabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated